yan mga bossing. Ito yung nabili ko sa Lazada na Shelby Rubberized Liquid Asphalt. Ngayon, ito ay recommended para sa waterproofing ng mga roof deck at saka dun sa mga gilid-gilid nyo sa mga walls. Mas mainam ito kasi nga ito ay isang asphalt at saka rubberized talaga siya. Kung makikita natin dito sa pagitan, ito kasi kadalasan dito sa pagitan nagkakaroon dito ng micro seizures. Ngayon pag nagkaroon ng micro seizures yung lupa natin, ano nangyari? Gumagalaw talaga yan yung mga dingding at saka yung mga pagitan. Kasi ito is pagitan na to ng ibang property, then ito yung sa property ko. Ngayon hindi naman yan konektado, hindi yan nagdudugtong. Kaya kapag nagkaroon ng mga micro seizures, nangyayari nagka-crack talaga yan. So minsan may tendency na dito yung dumadaan yung tubig. Yan, kailangan natin i-reapply ulit yung waterproofing natin. Sa akin kasi kada yearly ina-applyan ko to. Kailangan natin i-apply yan para mas selyado ulit yung pagitan ng mga both properties namin. Kita nyo naman, halos na-applyan ko na to yung mga parts ng roof deck ko. Normally kasi sa roof deck din, isa rin sakit nyan is nagka-crack talaga. So sobrang init at saka sa sobrang lamig ng kunyari, mainit tuwing tanghali tapos kinagabihan ilalamig, magkakaroon ngayon ng crack dahil sa contraction pati yung ayan nga, yung roof deck kadalasan niya nagka-crack kasi nga nagkakaroon ng expansion tuwing sobrang init ng panahon at saka contraction kapag lumalamig na yung panahon. Kaya nangyayari kapag nag-expand yung concrete nyo, kumbaga yung mga atoms niyan is mag-expand din. So kapag nag-contract, yung naka-expand na concrete atoms is liliit siya. So mangyayari, magkakaroon ng cracks. So doon pumapasok yan, kaya hindi may iwasan talaga. Kaya tuwing summer, habang mainit pa yung panahon at wala pang ulan, i-apply na natin yan, yung mga pang waterproofing namin. So sa akin, ito lang muna yung kaya ko, yung rubberized asphalt para dito sa property ko. Pero may mga more effective at saka more expensive din na mga waterproofing. Katulad nung ginagamit dun sa LRT. Makikita nyo dyan, yung parang parang iniinit dito sa lapag. Tapos yun, nagdidikit na yun. May ina-apply silang parang coal tar din. Pag lumamig at saka yung parang nilalatag nila na medyo magaspang, ayun, mas selyado yung nangyayari doon. Kaya talagang minimal ang chances. Ito namang mga liquid asphalt is kailangan mo talaga i-reapply siya in a certain amount of time kasi may chances din na sa sobrang init lumulutong din yan yung mga yung mga in-apply ko na yan. So after a year or so, lulutong, then magka-crack siya, sasabay din siya doon sa crack. So mawawala yung elastic na properties niya. Kaya yun din yung tip ko sa lahat ng mga naka-roof deck. Lagi nating babantayan yan, lagi natin i-check up kasi hindi permanent yan. Ang sabi nga nila, mas maganda talaga kung nakabubong yung property nyo. Ayan mga construction, lagi nyo yan i-check, lagi nyo kapalan yung mga application dyan sa gilid. So dito sa part ko is okay naman, okay na siya. Medyo naselyo ka na yung gilid-gilid nung sa roof deck ko. At yan, yung mga pagitan na yan, lagi nyo i-check yan. Ayan mga construction, kita nyo yan. Last year in-applyan ko na yan ng ano may ginamit ko nun? May pinang waterproof din ako, pero sa sobrang init pati lamig na paulit-ulit nagkakaroon ng cracking yan. So ito yung part na to, hindi pa siya medyo malaki na crack, pero kinalaunan lalaki rin yan. At pag umulan, pag tag-ulan na, hindi natin maiiwasan yan, baka baka pasukin ng tubig. So mahirap dyan dito sa mga gilid-gilid or sa mga pagitan, sa mga pailalim na part ng roof deck nyo. Kaya lagi nyong titignan yan. O ito pa ayan meron na namang crack yan. Last year wala na yan, nawala na yan. Ayan ito mga nakaselyo na to nung nakaraan sobrang init, numipis, nagbrittle, ayan na naman siya. So ito, lilinisan din natin yan. Then after natin malinisan yan, kapag medyo pantay na siya, i-reapply na ulit natin yung asphalt waterproofing na yan. So yun lang naman yung tip ko. Nagpe-prepare lang ako bago mag-tag-ulan season na naman dito sa atin.
Ayan mga Lodi, tandaan nyo, as per dun sa application itong Shelby rubberized asphalt, kailangan talaga is naka minimum ka of 2 coatings. Mas maganda nga 3 coatings yun 3 patong para talagang mas elastic yung maging properties nung rubberized asphalt. Kasi pag isa lang at nangyari sobrang init ng sinag ng araw o sobrang init ng panahon, madali siya magbe-brittle. Madaling mawala yung elastic properties nung waterproofing nyo. Kaya dapat lagyan nyo rin, kapalan nyo rin yung kapalan nyo rin yung pagwa-waterproof nyo. Yan. Yan mga construction. Para ka lang namimintura niyan. Pero make sure na make sure na malinis talaga yung surface. Tsaka walang mga dust bago kayo mag-reapply niyan. Tapos after 3 to 4 hours matutuyo naman to, pero syempre depende pa rin daw sa temperature. Kung maulan na ba, obvious wala talaga yan. Tapos ayan, yung mga natuyo na yan, gagawin ko dyan 3 patong para mas elastic yung kanyang maging kalabasan. Kasi pag isang patong lang to, duda ako dyan. Mamaya 1 buwan o 2 buwan mag-brittle na yan, wala na naman, papasukin na naman yan pag nag-crack. So yun, gawin na lang natin yung proper instruction nitong product. So guys, ayun na nga, medyo gumagabi na. So ipagpapatuloy na lang natin to sa susunod na araw. Pero at least natapos naman natin yung mga gagawin natin ngayon. Medyo may improvement na. So yun na lang yung tip ko na lang. Ipapakita ko na lang to ulit kapag kapag natapos na yung gawa ko. Sige, thank you.